Yes po, sir. So, thank you, Julian. So, dito tayo sa natapos last week about sa example ko sa 8.4. So, dito ang given yung 1 inches. So, i-refresh lang natin. So, yung given dito, yung deflection sa pre-end. So, dahil may y, sabihin natin yun ay YA. Yun ay 1 inches. Dahil nga ipababa, so dapat negative. 1 inches. So, ito yung x ko, ito yung y. So, dito sa area method, yung natutunan natin sa chapter 4, nung last article about sa superposition method. So, gagamitin natin dito kasi nga yung area nun ay galing dun sa superposition method ng moment diagram by parts. So, yung nakita ko dun sa PSET 4, so dapat last week ko na nasabi kasi late yung submission ng PSET 4 eh. So, dapat yung PSET 4 nyo, minapansin ako dun sa sample number, sa problem number 1, na hindi nyo continuous. Yung iba. Pero yung iba naman, continuous. So, dapat, pag gagamit kayo ng superposition ng moment diagram by parts, lahat ng distributed load. So, any kind of distributed load yan. So, rectangle, triangle, or parabola, dapat i-continuous yan. All the way doon kung hanggang saan kayo nag-fix moment. Saan kayo nag-fix location. So, doon sa pacheck nyo yung, kung titignan nyo yung inyong preset 4, number 1 doon, yung iba doon, hindi yata nag-continuous, hindi nyo na continuous yung uniformly distributed load. So kasi gagamitin din natin dito yan actually ginamit natin sa double area method, gagamitin din natin dito sa double area, double integration method. So gagamitin din natin dito sa area method. So kung mapapansin nyo, yung na-drawing natin dito sa green, wait lang. Parang pieces na nila si Ford. So, going back. So, yung nakikita nyo yung kulay green dito na drawing ko last week, yan yung superposition method ng moment diagram by parts. Yan. So, nagkataon lang dito, hindi siya distributed load. So, ito ay concentrated load. So, kaya no need na for continuous. So, siguro sa latest sample problem, meron tayo yung uniformly distributed load. Yan. So, dito, nakuha ko na ata yung formula ng EI tangent, vertical deviation of point A with respect to sa tangent C ay equal nga doon sa area between 2 points na AC multiply doon sa centroid ng centroid with respect to sa A. So, ito yung formula using area method. So, sabi ko nga last week, nagkataon na itong vertical deviation of point A with respect to sa C, na ito yon. Yung point A, yan yung slope. Since ang fixed end nga, di ba, ang slope ay 0. So, kaya horizontal line. So, nagkataon na equal lang din yan sa displacement na 1 inches. Kaya sinubstitute ko dito yung 1 na ito ay equal din dito. So, kaya may negative 1 inches. Then, sinubstitute ko na rin dito yung EI. So, ito yung E na PSI, pound per inches squared. Then, ito yung ating moment of inertia. So, given na with respect dun sa neutral axis. So, ang ginawa ko ata dito as kinancel ko muna yung inches. So, matitira ay pound inches cube dito sa left side. Ayan. Then, dito, ito yung area nung between 2 points. So, area ng AC.
So, area to ng nakikita nyo between A to C. So, ito yung sa superposition method. Yan yun, yung dalawa. Then, mo multiply nyo dun sa centroid from kung saan tayo nag-fix location ng superposition. Kung saan pa tayo nag-point, yung point deflection. So, kung titingnan nyo, ang point of deflection natin, may pattern naman para kung may memorize nyo, ito yung A, itong A, yung numerator nasa taas. Yung A. Kung A dito, A din dito, A din dito sa centroid. Yan. So, yung tangent ng slope, hindi dyan mag-uumpisa yung ating centroid, kundi doon sa A. Pero ang gawa ko ata ditong kung saan ako nag-fix, dito na sa ano. So, dito na sa C na ako nag-fix pala. Dito. Yan. So, dito yung consider kong fix. So, para hindi ko nakunin yung reaction forces sa joint C. So, hindi naman kailangan kunin na, kasi nga doon tayo nag-fix eh. So, pag ganyan, alam natin na pag concentrated load, itong 90, magiging base doon sa chapter 4 natin sa superposition method, ito nga yung moment niya. So, lagay ko dito. Moment. Sabay parts yung ating moment So, dito magsisiro yan. Hindi ko lang pinakita yung di ba yun na hindi mapoproduce na moment yan? Tawag ito, counterclockwise. So, pag counterclockwise, meron din kayo ditong magre-resist dito sa fixed end natin sa C. Sa consider natin fix. So, magkakaroon kayo dito ng clockwise na moment. Yan. Ito ay kay 490 pound. So, kaya naging, so lalabas dito. 900. So, titignan nyo, yung 900, na-produce nitong na counterclockwise. So, ika-counteract ni dapat ni 900 na clockwise. So, babalik dapat yung green line natin sa 0. So, dito. Ayan. So, doon naman sa P, so same concept naman ng sa 90, since concentrated load yan, so yung moment diagram yan, triangle lang din. Then, nagpo-produce din yan ng counterclockwise. So, para may mag-resist dyan o may mag-counteract, so maglalagay tayo ng clockwise dito. So, pag clockwise sa moment diagram, positive. Counterclockwise, negative. Kaya nga ito ay 6P. So, nais ko lang. Kaya itong green na ito, mabalik yan sa 0. Ayan. So, after nating ma-define so inayos ko lang based sa last week. So, after nyo ma-define nga yung superposition, tapos nag-fix tayo sa joint C, so pwede nyo nang kunin yung area, tapos multiply nyo sa centroid with respect dun sa A. So, dito, dahil nga yung area ng malaking triangle ay negative 1/2 times 10 times, so yung negative dito sa 900, nilipat ko na dito sa sa pinakauna. Then, multiply dun sa centroid na 2/3 times 10. So, yan yun. Then, dito naman sa yung maliit natin triangle, ganoon din, same concept. Area, 1/2 times base na 6 times 6P times, so, pamula dito sa A hanggang doon sa centroid ng triangle. So, 2/3 times 6 plus 4. So, kung titingnan natin, ang mangyayaring units dito ay pound feet cube. So, tanggalin ko na yung ilabas ko na parang ito. Kupihin ko muna. So, pwede nyo itong i-shift solve.
So kung ang tatanggalin ko 'to, matitira dito sa kaliwa, pound inches cube. Yan. Yan. So dahil yung ating right side ay pound per feet, yan. So convert ko na lang muna 'to as ano, ito na lang i-convert ko na sa left side na pound natin na yung 1 feet ay equivalent sa 12 inches. Dahil ito yung cube, cancel ko yung inches cube. So i-erase ko lang ito ng cube. So dito naman sa right side, tatanggalin ko na yung mga pound tsaka feet. So pagkasamahin ko na yung feet. So ihiwalay ko na lang. Dito ang magiging unit ay pound per feet cube. And dito sa kabila, so feet lang. So tanggalin ko lang itong feet. Ang unit nila lahat ay feet cube. So, pwede kong cancelin yung dito sa left side, cancel natin yung inches na cube. So mawala yan. Mawala ito. So matitira dito sa left side ay pound feet cube. Yan. So pag ganyan, lahat na may feet cube. So pwede nyo pag-cancelin lahat. Pwede nyo cancelin yung feet cube. Saka ito. Saka ito. So matitira na lang pagka pwede nyo i-shift solve ito. Itong negative sign ito, i-ano dito sa plus dito. Pagsamahin nyo. So lalabas nyo pag sinip solve nyo, lalabas yung P is equal to negative 100. So try nyo sa calculator. Pag pinagsama-sama nyo to. So ilan ba to? Try natin ilan to para man-join tayo mo nito. Negative ano to? Itong nasa left side natin. So 1.7286. 28 lang pala, sorry. Wala pala itong 6. Ayan. So 1.728 times 10 to the 6 multiplied by 15.6 divided by 12 cube. So ilan yun? Negative Hindi kasi, medyo wala talaga sa reklamo. Hindi kasi, alam mo sa mga kasi pag nakakantay, So, pa-check nakuha nyo na. So, pa-check na lang kung 15,600 pound. Then itong kabila, negative 30,000 ata. 30,000 pound. Kasi 1/2 divided by times 2/3 magiging 1/3 na lang. Tapos 1/3 naman 100, 300. So 300 times 10, 3,000 times 10, 30,000. Then minus, so ilan to? So 2 divided by 3 times 6 times isang 6 has 4
So 8 divided by 2, 4 times 6 times 36, 144. So ano to, sasama ko to sa sa midterm. So mahalaga pakinggan nyo kasi nga included to. Itong area method, i-discuss ko today tsaka tomorrow. So lalabas yan ay negative 144 pounds. So tama naman kaya naging negative kasi nga downward yung P. May questions kayo regarding dito sa example natin? So nagkataon lang na yung sa mga cantilever beam, yung tangent, yung vertical deviation at point something over sa slope or tangent ay equal lang din sa deflection niya. So kataon lang yun. Pero pag ang area method talaga gagamit pagka mga hindi cantilever, gagamit kayo ng geometrical shapes. So for example, dito sa B, nakuha nyo na yung P. Hinahanap yung deflection dito sa portion na to. Yan, hinahanap yung deflection dito. Yan. So, ganoon pa rin, tangent, vertical deviation at point B, at point B, with respect dun sa tangent, C. So, ang tangency nyo kasi dito, yan yung zero slope. So, kasi nga pag fixed end, o cantilever beam, yung support condition sa fix, ang slope doon ay 0. So, pag si slope ay 0, naka-horizontal yung line. Pag slope ay 0. So, ito yun. So, pag hinahanap yan, so, equal lang yan sa 1 over EI tayo dun sa area between 2 points na BC tayo dun sa centroid with respect dun sa B. Papansin nyo, kung ano na numerator dun sa point deviation natin, yun din yung dun mag-uumpisa yung centroid. So, may pattern naman kung paano i-familiarize. Numerator dito, yung unang letter, yung centroid. So, kung wala kayo questions, so proceed tayo dito sa sample 8.5. So, dito sa sample 8.5, so same beam pero ibang units. So, dito naman SI. So, for the cantilever beam loaded as shown in figure below, so, for the cantilever beam loaded as shown in figure below, compute the value of EIY at A and at B. So, hinahanap daw yan ay hindi talaga siya displacement ang hinahanap. So, kasama yung modulus of rigidity. Multiply by doon sa displacement at A tsaka doon sa B. So, kung mapapansin nyo, ang una nyo munang para ang tema rito, lagay natin yung given. So, ang given dito, ang given dyan yung EI constant. So, ang record natin na hanapin, so, yung record natin dito, yung EI, Y, A. So, yung akin na, yung subscript ko, ginawa ko na lang may ganito. And EI, Y, B. Parang sa Word ka lang din. Sir, parang na to. Word or notepad? Parang notepad, pero Sornal app. Parang nag-download ako ng app. Anong app yun? Ito, Sornal. 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 Para may annotation, para makapag... Pero nag-type ka lang din yan? Nag-type lang, sir. Sornal. LXOUNAL. Yes, sir. Pwede na siya yung notepad. Notepad din, sir.
So, yun yung ating required. Hinahanap yung modulus of rigidity multiplied by displacement at A at saka displacement at B. So, kung dun sa sample 8.4 natin, nag-consider ko yung superposition method at joint C. So, dito, hindi na, para maiba lang, hindi na tayo sa joint C mag-superposition. So, yung location ng fixin ko, ililipat ko later on. So, for example, dito ko, so kahit saan kayo mag-fix dyan, mag-draw kayo ng superposition. So, pwedeng dito sa A, pwede rin naman sa B. Or, kung gusto nyo, walang load. Pwede rin naman dito, yan. So may ano natin. Sasabihin ko dito ako dito na lang sa A muna. Consider ko as fix yan. Para madraw ko yung superposition method by moment diagram. So para makuha ko yan, kailangan ko ng support conditions dito sa joint C. So alam natin, pagka fixed support, ang support conditions niyan, meron yung shear, may vertical, meron din yung horizontal. Pero dahil nga ang lahat naman ng loadings natin dito ay vertical, so 0 na to. Hindi ko na consider yan. Then meron din tayo ditong moment. Yan. O sabihin ko ay, so ito ay CY, may moment C. Yan. So, pwede rin naman kayo mag-superposition dito para din nyo nakunan yung support condition sa joint C. Yan nga lang, sabi ko nga sa inyo, pagka sumamit kayo superposition, maglalagay kayo ng, or i-continuous yung distributed load all the way to kung saan kayo naglagay ng fix. So, ganito, kung dito kayo mag-consider ng superposition, so dapat itong uniformly distributed load continuous all the way. So, kung naglagay ka dito ng negative, nalagay yung positive. Yan. So, dahil nga medyo parang hindi ko nakunin yan, tsaka madami rin yung tsaka maiba lang. Kasi dito na ako nag-superposition ko rin sa sample 8.4. So, gawin ko, ang superposition ko, nandito sa A. So, pag sa A, kukunin muna natin yung support condition sa joint C. So, by equilibrium equation, so, using equilibrium equation, natin si CY. So, summation force at Y equal to 0, lahat na yung positive. So, applicable naman yung equilibrium equation dito kasi nga ito ay statically determinate. Yan. So, lalabas ay CY minus 150 times 2 to 0. Yung CY natin dito, yan sa 300 pound Newton. Sorry. Natin kasi CY, mag-moment ako kay C. Pwede rin sa A. Pwede ka rin mag-moment sa A. Pwede para hindi ko nakunin yung para makonsider ko na 0 yung CY. So, sa C ako mag-moment. So, moment at C. So, pwede rin kayo mag-moment sa A. Pwede rin naman kayo mag-moment sa C. So, kahit alin dyan. So, sabihin ko dito okay C. So, summation moment at C equal to 0. Counterclockwise, positive. So, yung 150, magpo-produce yan ng counterclockwise. So, plus 150 times 2. Yung centroid niya, 2 divided by 2. So, 1 plus 2, 3. And plus moment C. Equal to 0. So, yung moment C natin, equal plus negative. Ito. 900 Newton meter. So, after natin makuha to, so since naging negative, so ibig sabihin pala, yung moment C natin, so i-correct lang natin yung ating support condition, 900 meter. Clockwise pala dapat yan. So, clockwise pala dapat to. Ayan. So, dito, apaltan lang natin.
para hindi tayo marito. So, ito ay gawin kong hidden line. So, ang totoo pala ay ito. Ang totoong ayoko nga ito. So, yung solid line yung totoong direction ng ating support condition sa moment. Yan. So, after nating ma-define niya, support conditions, so pwede na tayo mag-draw ng superposition, ang moment diagram using superposition. Pero pwede na. So, dito ako nag-fixing ngayon Tapos ito magiging support na siya. So, hindi ko na lang tatanggalin. Magiging loadings na lang to. Nandito naman yung fixing natin. Kung gusto nyo, madali lang naman pala copy-paste na lang natin to pala. Madali lang pala copy-paste dito. Yan. Tanggalin ko na dito yung support condition. Yan. Ang fixin ngayon natin ito. Yan. Yan. So makikita nyo, yung uniformly distributed load continuous naman dun sa yung CD natin fixed support which is nasa joint A. So ito namang couple at saka concentrated load, meron naman yun sa chapter 4 na equivalent moment diagram. So makikita nyo, tatlong loads yan. So pag iwahiwalay natin, parang tayo malito. So dito si CY, doon kay joint A, magpo-produce siya ng so iikot siya ng pa-counterclockwise. So pag pupunta ka joint A, pa-counterclockwise, kailangan para maging equilibrium, kailangan may mag-resist dyan. So dapat opposite in direction doon sa joint A. So magkakaroon kayo ngayon ng clockwise. So, ayan ko na lang to. So lagay ko dito yun So ito yung kay CY. So yung mapoproduce ni CY, break tanin ko medyo ito na lang. Okay, trade. Yan. So CY multiply by yung CY natin. 300. So 300 multiply by yan ay 1,200 Newton meter. Yan yung couple natin, di ba dito sa couple, ang mapoproduce nito clockwise. So pagka kay joint A, kailangan may mag-resist to be equilibrium, kailangan may mag-counter dun sa clockwise. So ang niyan ay counterclockwise naman na yan kay joint A. Kasi yung moment diagram kasi natin from left to right. So kung yung moment natin nga ay 900, so lagay ko na pala dito. So yung natin ay 300. Ito ngayon ay 900 Newton meter. Then dito naman sa uniformly distributed load, so mapoproduce yan, bababa. So magpoproduce yan ng clockwise.
So, kailangan sa joint A, sa fix A natin, kailangan may mag-resist no, sa clockwise niyo. So, lalagay nyo ay counterclockwise. Ayan. So, actually, dapat hindi natin nilalagay itong nasa joint A. Pero para for education purposes, lagay ko na lang din. So, 150 times 2 times 1, yan ay 300. 300 Newton meter. So, produce ito clockwise, kaya nasa joint A ay counter. Yan. So, pag na-define na natin yung mga moment dito sa joint A, yan, kasi nga naging fixed support to, so pwede na tayo mag-draw ng moment diagram using superposition method. So, for CY, sa concentrated load, di ba ito yun? Pag from left to right, ang ating consider na clockwise, lagi ang positive. So, pag clockwise, positive ba? So, tataas pala yung ating diagram dito. So, tataas dito ng 1,200. Moment Newton meter. Yan. So, alam natin na pag concentrated load, ang magiging moment diagram niyan, triangle lang na first degree. So, babalik dapat yan sa 0. So, lagay lang natin dito. So, yan na yung kay concentrated load na CY. Doon namang sa moment, so mapansin nyo sa moment, diba ito yun? Di ba ang orientation nito sa joint A ay counterclockwise? So, pag counterclockwise, negative. So, from left to right, so sa left, so negative 900 to. So, alam natin, pag couple, ang moment diagram niyan using superposition ay rectangle lang. So, lagay lang natin dito. Yan. So, kung mapansin nyo, may 900 doon sa taas sa joint C na clockwise. So, pag negative 900 plus 900, 0. So, babalik pa rin yan sa 0. Yan. Then, dun sa uniformly distributed load, so, sa joint C, counterclockwise din. So, pag counterclockwise, negative. Mag-uumpisa yan sa negative 300. So, para hindi na tayo malito, ilipat ko na lang na ibang location. Ito na ilagay yung isa. So, dahil negative, so ito na ngayon yung ating 0 dito. So, negative, yan ay negative 300. Yan. So, pero nung negative 300, alam natin sa superposition, ang uniformly distributed load na given, na rectangle, ano lang yan, second degree parabola. So, pag second degree parabola, kailangan dito mag-0. So, kung ganito lang yung diagram niya. So, babalikan nyo yung chapter 4 nyo. Sorry. So, concave, downward. Yan. So, ito ay second degree. So, second degree parabola. Ulit ko lang. So, tagila ako ng hatch para tayo marito. So, may nakikita kayong tatlong shapes o tatlong areas. So, yung areas na yan, yun yung ating gagamitin doon sa vertical deviation. So, para magamit natin, balik tayo dito sa original
original beam. So dito, para ma-define natin yung vertical deviation, kailangan natin i-draw yung kung parang tayo maguluhan. Copy ko na lang to. Kailangan nyo i-draw yung elastic curve. So, makikita naman natin dito sa cantilever beam, at since ang ating forces o ating loadings ay vertical, downward, so for sure yung ating elastic curve dyan, bababa lang din. So, ito lang yung mangyayari elastic curve niya. So, lakan ko lang medyo yan, para malaki din yung drawing. Yan. So, exaggerated lang to drawing. Ayusin ko. So, dapat ito yung slope Yan. May erasure nga pala dito. So, alam natin dito sa joint C, ang slope dyan at saka vertical displacement 0. So, pag sinabing ang slope ay 0, ang line nun ng kanyang slope ay naka-horizontal. So, pag maglalagay ako dyan ng tangent, so dapat pa-horizontal din. So, sabihin natin pag ganito, so ilalagay ko dapat dyan ay horizontal din. Yan. Kasi nandyan yung pinaka-tip ng parabola or any nth degree curve. Hindi kasi ito na may mirror So, kung ito-drawing nyo kasi dapat parang mirror lang din. Meron din dito yung parabola na same same length tsaka same depth nung color magenta natin. Yan. Kailangan. Yan. So, habaan ko lang. Yan. So, using using area method, so applying area method, yan. So, yung ating A ngayon, nandito na ngayon. So, yung A nyo nandito na ngayon So, black kaya. So, yung A, ito na ngayon yung B. Yan. Yung tangent, ito yung point A natin. So, lagay ko lang dito, point A. Yung deflected shape. So, yung instead na naging ka-align siya ng blue, hindi, naging nasa magenta na siya. Yan. So, alam natin na yung ito, yan. So, yung vertical deviation at point A, yung vertical deviation ko at point A, so small letter na lang So, yung vertical deviation ko ng point A, with respect dun sa tangent C, so sa point A, with respect sa tangent C, ito yung tangent na yung blue, slope, equal lang din yan dun sa A. So, equal lang din yan. So, kataon yan, pagka cantilever yung beam, yung vertical deviation at any points ay equal lang din dun sa deflection. So, madali lang pala pag area method
Kasi yun na automatic na. Hindi na kayo gagamit ng geometrical shapes. So ito yung isa. So since yung point B, hinahanap din natin. So lagay din natin dito. Yan. So ganoon din principle. Yan. So vertical deviation at point B with respect to sa tangent or slope ni C, yan, equal lang din yan sa y. Yan yung deflection niya. Maalala nyo, yung tangent, yung ating vertical so applying area method, yung ating vertical deviation at point A with respect sa tangent C or slope C ay equal sa 1 over EI multiply dun sa area ng between 2 points. So yung 2 points na yan ay AC. Multiply by centroid with respect sa kaya nga yung ating numerator dito ay A. So with respect dapat yan sa A or sa point of deflection nyo. So same din sa B. Karoon din. Papatan ko lang to. Kaya yung ating reference point, reference slope natin dyan ay yung slope ni C or tangent ni C. So, magiging B9 to. Tapos area between AC and centroid natin from point B o point of deflection ni B. Yan. So, yung nakikita nyo yung area dito, yan yung areas doon sa superposition method. Nasakop nung points A to C. Yan. So, dito lahat, since ang A tsaka C natin end to end, left tsaka right, so lahat na ngayon kukunin natin. Then yung ating XA, yan yung centroid. So dahil nga from A, so ito muna una natin yung ating AC. So from AC, kunin ko muna yung mga centroid para naman natin. So dito, ang centroid dito. Ano? Yan. So dito sa malaking triangle, since nasa jam yung ating triangle, so pag ganyan, 1 over 3. So 1 over 3 ng 4, and ay 4 over 3. So ito ay 4 over 3 feet a meter. Yan. So dito sa rectangle, nandito. So sakto na nito yung ano eh. Yan. So yan ay, so nagkataong 4 divided by 2, so 2 meter. And dito sa second degree parabola natin, so kung babalikan nyo yung notes natin, so nandito daw yun. Yan ay 1 over n plus 2. So pag dito sa ano, minus 1 nyo lang. So 1/4. So dahil nga yung n natin dito, n degree natin dito second. So 2 plus 2, 4. So 1/4 multiplied by base. Ang base natin ay 2. So yan ay half. Pwede na natin gamitin yung equations. Itong vertical deviation at point A with respect to C. So yung E ay ilipat ko na lang dito sa kabila. Sa left side. Para hindi tayo maguluhan. Yan. Sabihin ko na to. So yung area between AC. So, so yung area doon sa triangle, alam natin 1/2 base times height. So ang base natin dito 4. Then yung ating height ay 200. Then yung ating centroid 4 over 3. And
So dito sa kabilang area, yung rectangle, kung consider ko na yung negative sign, so ilalabas ko na. So dito ko na nilalagay negative, hindi dun sa kanyang height. Natin yung area ng rectangle, base times height lang, so 900 times yung centroid niya, pamula kay A, 2. And same din sa area ng parabola natin, dahil nga yung area ng parabola ay 1 over n plus 1. So, minus 1 over 3. Yung base natin dito, 2. Yung height ay 300. So, multiply nyo lang ng centroid from A. So, centroid nga natin dito ay 1/2. So, lalabas yan, ang unit ay Newton meter cube. Itong 1,000, for example, dito sa 300, ito Newton meter to. Tapos itong 2 meter, tapos 2 meter din. So, ang labas, multiply lang ng meter square yung Newton meter. Kaya naging Newton meter cube. Yan. So, compute nyo lang to. Yan na rin yung EI multiplied by Y. Yan na rin yung hinahanap doon. Ito ay 4,100 Newton meter cube. Yan. Halimbawa, given yung EI. So, para mahanap yung displacement, so divide nyo na sa EI. So, yung E dito, modulus of elasticity. Yung I dito ay moment of inertia with respect sa neutral axis or centroid ng cross-section. So, dito naman sa from BC, so yung area lang ng BC ang i-consider natin. Area lang ng BC. So, ang nakikita nyo ng area dyan, itong dalawa. Yan lang. So, dito sa rectangle, given na yung kanyang height na negative 900 kasi constant. Dito, hindi pa given yung sa triangle, hindi pa given. So, para mahanap natin yan, dito. So, dahil ito linear, yung ating triangle, so, multiply nyo lang yung CY doon sa distance. Dito. So, multiply nyo lang yung 300 times 2. Yan yung kanyang, pwede rin naman kayong gumamit ng similarity of triangles. Pero mas mabilis to, 600 times 2 lang. 300 times 2. So, lalabas tayo 600. Newton. Wait na nga pala. After nyo ma-define yan, pwede na natin gamitin to. Dito. Mangyari, yung EI, ililipat ko lang ulit sa left side. So, EI, tangent, multiply by vertical deviation of point B with respect to sa C. So, kung mapapansin nyo pala dito sa from AC natin, di ba naging positive? Kaya naging positive yan kasi nga, yung ating slope ay above dun sa deflection. Above deflection. Pag yan ay, halimbawa, nasa taas yung inyong deflection. Yan. So, pag nasa taas yan, dun sa yung reference point o reference slope, negative dapat ang lalabas. Pag nasa taas itong deflection. So, dito, dahil nga sa yung ating reference point, nasa baba, yan naging positive. So, tama yung ating orientation. Or, mas mantri siguro tandaan pag nasa taas yung yung slope, positive. Pag nasa baba, negative. So, dito, so going back sa BC, so equal sa area lang ng BC. So, ito pa rin lang naman yung area. So, ang nabago lang ay yung centroid. So, yung centroid niya ay pamula kay B. So, ito, pamula kay B ay 2 over 3. 1 over 3, sorry. So, 1 over 3 times 2, and I, 2 over 3.
Ito naman sa rectangle, 2 divided by 2, so yan ay 1. So, ito ay 1 meter. 2/3 meter. So, pwede natin gamit yung area. So, kopyahin ko na lang ito pagtangkulan ng values. So, 1/2 times yung base ngayon natin naging 2. Yung ating height naging 600. Yung ating centroid, 2/3. So, dun sa rectangle, ganun pa rin. 900 times, nag-iba lang yung base. Naging 2. Tapos yung center naging 1. So, lalabas dyan ay... So, since yung tangent yung vertical deviation at point B with respect dun sa slope ni C, equal lang din yan sa EI multiply or dun sa Y ni B. So, equal lang din yan. Yan ay, so yan ata ay 1,400 Newton meter cube. So, pacheck na lang kung tama itong itong aking kung naalala ko. Ito kasi yung sinulog ko na sa kabilang section eh. So, ito na yung ating answer. Yan. So, kung mapapansin nyo, kanina, doon sa example 8.4, sa joint C ako nag-fix. Para for superposition method. Ngayon naman, dito ako sa joint A. So, sa sample problem, sa 8.6, sa gitna naman tayo o sa between beam, between ends. So, may questions kayo? Bago tayo mag-proceed dito sa sample 8.6. So, baka mamaya may surprise ako eh. Kaya kung wala kayo questions, understand ko medyo naiintindihan nyo yung ating topic ito sa area method. So, kung wala ka questions, proceed tayo dito sa example 8.6. So, dito sa 8.6, determine the maximum deflection for the beam shown in figure below by the moment area method. So, pwede na naman kayong gumamit dito ng double integration method. Pero nakalagay sa problem na gagamitin daw dapat ay moment area method. So, dapat i-follow natin. So, dito sa problem, ang given, yung EI daw ay constant. So, siguro sulat. Ito yung given. Yan. So, yung E at saka yung moment of inertia niya given. So, madali na naman natin. Doon kasi sa dalawa, given pala doon sa example na first sample natin, sa pangalawa, hindi given. So, constant naman. So, pag constant, lagay nyo lang. So, dito, given. So, ang pinapahanap dito ay maximum deflection. Or Y max. Yan. Ito yung X. Ito yung Y. Yan. So, ang gagawin ko kasi dito, yung ang fixed na gagawin natin support dito para gumamit ng superposition method, hindi na sa A at sa C. So, try naman natin dito sa joint B. So, para sa joint B, yan. So, dyan ako mamaya so superposition. So, para makuha natin yung diagram dyan, kailangan natin ng support condition. A and C. So, kunin muna natin yung FBD doon. Support condition. So, drawing tayo ng FBD.
So dito, yung ating AY, yung AX ko dito, kung consider ko na 0, so hindi ko na nalagay. Kasi nga, vertical load na naman nakikita ko. So, sa roller, perpendicular sa ground, ay CY. Ayan. So, since itong beam na to, itong simply supported beam, equilibrium equation yan. So kung kahit i-try nyo yung stability. So pag ganyan, equilibrium equation, nasatisfy yung statically determinate, pwede tayong gumamit ng equilibrium equation para makuha yung support values or magnitude. So sabihin natin mag-moment tayo kay A. Summation moment at A. So solution tayo dito. So solution. Summation moment at A equal to 0, lahat ng counterclockwise positive. So yung CY, 15 minus 120 times 10. So, equate natin sa 0, makuha natin si CY dito. CY ay 80 kN. So, pa-verify na ako tama. Then, para makuha natin si AY, so using summation force at Y equal to 0. So, AY plus 80 minus 120 equal to 0. So, AY ay 40 kN. So, pag ganyan lahat positive, so tama yung ating direction sa hinge. So, bilang natin dito, 80, 40. Then dito ay 80 kN. So, pag ganyan, draw muna tayo ng superposition. Draw tayo ng moment diagram using superposition method. So, sabi ko nga, yung gagawin natin fix end or fix support ay yung joint B. Yan. So, dito sa simply supported tsaka mga continuous beam, hindi applicable yung, hindi equal yung vertical deviation sa deflection. So, gagamit pa kayo ng geometrical shape. So, by drawing o by diagram and by inspection, doon yung makikita kung ano yung relationship ng dalawa. So, pag ganito, yan. So, alam natin sa joint B, yung mapoproduce ni AY ay, tawag ito, clockwise. So, kailangan sa joint B, yung naging support condition kasi sa joint B. So, kailangan may mag-counteract dyan. O mag-resist. So, dahil nga yung counter, clockwise. So, lalagay nyo lang dito ay counterclockwise. So, pa-counter naman dito. Yan. So, yan ay 40 multiplied by 10. 100 Newton meter. So, ganoon din sa joint C, since magiging fixed end na natin ngayon in joint B. So, titignan nyo, magpo-produce yung CY natin ng joint B ng counterclockwise. So, para may mag-resist dyan, naging equilibrium equation, masatisfy yung equilibrium, so opposite in direction dapat dito. So, pangayon naman ay pa clockwise. So, ito ay 80 multiplied by 5. Ito na equal lang din para sa 400 kilonewton meter. Apply kilonewton para to. Kung hindi kasi ko kayo maguguluhan, kanyo na lang. Isod natin to.
So after nating ma-define yung kanilang equilibrium equation, pwede na tayo mag-draw ng moment diagram by parts using superposition method. So for AY, so since ito ay puro concentrated load, so pag ganyan, lahat yan ay triangular load. So from left to right, so sa left tayo, ito mapoproduce ni AY na concentrated, triangle lang yan sa moment diagram. Ito yon, ay moment, Newton, meter. Newton, meter. Then since meron ditong, since sa joint B, meron nga tayo ditong fixed moment na 400 na counterclockwise, so 400. So 400 minus 400, so lalabas, mabalik yan sa 0. So dapat maging 0 yun para masatisfy yung equilibrium equation. Then sa joint C naman, tsaka between B and C, so dahil nga sa left and right tayo mag-uumpisa, iba ito yung kay joint na produce ni joint C, yung concentrated load, 400. Then ang rotation niya clockwise. So pag clockwise, positive. So babalik pala yan dito. So babalik dito. So tataas lang. So 400 lang din pala dito. And then, since ito ay concentrated load, so mapoproduce niya na moment diagram ay triangle. So babalik yan doon sa seats tapos magiging 0. Yan. So after natin mag-draw ng moment diagram by parts using superposition method, so mag-draw naman tayo ng elastic curve para ma-define natin kung nasa ba yung location ng maximum deflection. So i-hatch ko muna siguro to. So may dalawa tayo ditong area. So dalawang shapes. Yan. So mag-draw muna ako ng elastic curve. Lakan ko na lang para dito eh. Mapapansin nyo sa simple supported beam natin, yung ating vertical force ay downward. So pag ganyan, ang assumption talaga natin dapat yan ay bababa. So pag ganito yung kanyang deflection. So pag ganyan. Yan. So sa joint A tsaka joint C, yung vertical displacement niyan, 0. Pero yung kanilang slope sa A tsaka C, hindi yan 0. So meron yung slope. Hindi kagaya ng cantilever beam na merong ang slope niya ay 0. So meron silang slope pagka sa joint A tsaka sa joint C. So assuming ko yung aking maximum deflection ay located between, so mag-assume tayo kasi hindi pa natin alam kung nasa saan yung maximum deflection. So assume natin, yung natin ay greater than 0 at less than 10 meter. So between A and B muna.
Malaman natin kung tama naman yung ating assumption mamaya eh. Sa base sa sa answer ng X. Ito siguro lagay. Wala ilagay. So pag ganyan, assume ko nandito si X. So, nandyan yung X, nandyan yung maximum deflection kay distance X. So, nandito yung ating Y max. Ito. So, exaggerated lang yung drawing ko. Yan. So, ito yung ating Y. So, kung pabrikan nyo yung ating na-solve sa double integration method, kapag nakuha natin yung maximum deflection, sa simple supported man o sa continuous beam, yung ginagawa natin doon, yung kanyang slope daw ay 0. Kung nasa saan nakalocate yung inyong maximum deflection, yung inyong slope doon ay 0. So pag sinabi kasi yung slope ay 0, yung kanyang tangent line naka-horizontal. So horizontal lang yan. So maglalagay ako ngayon dito ng horizontal na tangent dun sa Y max. So ito. So, dapat yan ay horizontal. Ayan. Ayan. So, buhangin ako ng slope. Ayan. So itong slope na to 0. Yung horizontal line yan. So ang gagawin ko, maglalagay ako ng slope doon sa A with respect doon sa C. So, yan. Dito mawid Yan. So, yung slope dito sa A, mula doon sa C. Yan. Sabahan ko na lang. Yan yung slope. Yan. So, sabihin natin yan ay slope. Ito yung slope ni A. So, kung titignan nyo yung ating yung sample problem, yung ating concept, balikan ko lang sabay sa slope. Yan o. Yung pag-area, yung slope natin, pag gumamit kayo ng moment area theorems, between 2 points yun. Between 2 points ng tangent. Between 2 points. So, gamitin natin yung principle na ganyan. Between 2 tangent line. So, sa tangent line ito, ang kukunin nating slope ay itong kay blue, tsaka itong kay red. Yan. Yan. So, yan ay ito. Yan. So, sabihin natin yung data. So, yan ay tangent ng slope between, sabihin natin yan ay sabihin kong D. Yan. So, sabihin natin D. So, slope yan ni D respect dun sa C. Sa A. Yan. So, yan, diba? Between 2 points sa D to A. So, area lang, ako kukunin natin mamaya, area lang between D to A. Yan. And then, kung mapapansin nyo ito, gawa tayo dito ng dyan na ito. Yan. Yan. So, pwede ko rin kunin yung vertical deviation at point C with respect to sa tangent or slope ni A. Yan. Kasi kukunin ko yan So, sabihin natin kunin yan. Tangent ng vertical deviation at point C with respect to sa tangent or slope ni A, kaya na equal nga sa 1 over AI.
over AI area between 2 points na CA multiply dun sa x ng C. Centroid from C. Yan. Yan. So kung mapapansin nyo, kung babalikan natin yung double integration method, di ba yung pamula dito, yung pamula dito hanggang dito, tawag dyan natin ay, ito na siguro kupain ko. Dito hanggang dito, sa red line na hidden line natin, yan ay slope ng A. So, hindi, yung spray, hinahanap din yan eh. Yung slope ni A yan. Lagyan natin yung slope ni A. Yan. Slope ni A. Yan. So, mapapansin nyo, di ba yung slope o yung data ni A, itong slope ni A, di ba pamula yan sa, dito sa hidden line na red natin, dito, hanggang dun sa horizontal line na beam. Yan. Then, pansinin nyo rin itong ating ginawang slope ni DA, ito, kasi yung slope between 2 points ng tangent, between 2 tangent line. Yung isang slope na horizontal na kay Ymax, then yung isang slope o tangent line ni A. Kaya naging ganito. Di ba horizontal lang din to? Na parallel align dito o parallel dito sa beam. Tapos isa lang naman din yung kanyang line. Di ba ito lang din yung red line? Ito, na hidden. So pag ganyan, ito palang delta DA, equal lang yan din dito sa delta A. Yan. So equal lang yan. So mapapansin pag pag in-equal natin, so delta A pala ay equal sa delta DA. So alam naman natin yung delta DA lang, di ba? Kung babalikan natin yung yung concept doon sa area theorem, area lang yun, 1 over EI, area between DA. So wala siyang centroid, area lang siya between DA. Yan. So kung lang to, yan. Equal lang pala yan. So, kung papansinin nyo, yung data A, hindi wala pa tayong given dyan. Itong data DA, madali na makuha kasi nga, by area theorem, ng area lang between DA. So, alam na natin kung paano kunin yan. Dito naman sa data A, medyo wala pa tayong idea. Pero kung papansinin nyo, so, gawa tayo dito ng horizontal line. Yan. Yung red line na dot, saka yung magenta, di ba nagbubuo siya ng perfect right triangle? Yan. Bubuo siya ng perfect right triangle. So, pag ganyan, pwede para tayong gumamit ng SOHCAHTOA. So, para ma-relate natin yung delta A dun sa vertical deviation of point C with respect dun sa tangent line A. Ito. So, pag ganyan, by right triangle, or right triangle. Yan. So, alam natin, tangent ng delta A, yan. So, dahil nga ito ay maliit, actually sa reality, exaggerated lang itong drawing ito. Itong nakikita nyo yung shape, pinalaki ko lang siya ng outcome. Pero nga sa reality, exaggerated lang yan. So, ina-assume natin yung tangent delta A ay congruent or nearly equal sa delta A na rin. Tangent delta A is equal to delta A lang. Yan.
try nyo yung inyong data kung 0.00 something. Mag-i-equal lang din yan sa 0.00 something. Dahil nga maliit lang yung ating displacement. So using SOHCAHTOA, alam natin na tangent data is equal to opposite over adjacent. So ang opposite dito, itong vertical deviation at point C with respect dun sa tangent line A over adjacent. So adjacent niya ay total length ng beam. So 15. Yan. So kung makuha nyo na to, using area theorem, substitute nyo na lang dito. So makukuha nyo na yung maximum o yung location ng maximum deflection. So dito muna tayo sa vertical deviation with respect sa tangent line A. Yan. So copying ko to. Yan. So 1 over EI, so area ng CA. So with respect sa C. So kunin ko muna yung centroid. So yung centroid nito, yan. So dahil nga ito nasa jam, yung ating triangle, so 1/3 ng 10 over 3 plus 5 over 3. 5 over 5. So 25 over 3. Then yung small triangle, so dahil nga nasa tip na, pamula sa C, so 2 over 3 yan, pag tip. So 2 over 3 times 5, and ay 10 over 3. So yung meter. So pwede natin i-apply yung tangent. Sabihin ko pa ito equation 1. Equation 1. Kunin lang natin yung area. So 1/2. Sa malaking triangle, 1/2 times base na 10 times height na 400 times centroid niya ay pamuna sa C ay 25 over 3. Sa kabila yung maliit, yung sa right side plus 1/2 times base na 5 times height na 400 and times centroid from C 10 over 3. So ilan tong yung nakuha dito? Balis to. Kung positive. So kasi nga yung ating reference line, ito, ay above. Ganun na siguro pag mataas, nasa taas yung displacement, positive. So dahil nga yung ating reference line ito, nasa taas yung ating displacement, positive. Pero pag yan ay halimbawa, nandito yung inyong displacement, ganyan. So yung reference line nyo, ganyan. So magiging negative yan. Nasa baba kasi yung inyong displacement. Pero dahil nga pababa, so ganito yung displacement yung tama. Positive. So ilan to? Itong tangent, a vertical deviation at point C with respect sa A. So 1 over EI yan over EI. So may nag-compute ba?
So, try ko na lang. So, ito pala ay 10. So 20,000. So, 20,000. So, yun nga, so sabi ay 20,000. Unit niyan ay kilonewton meter cube. So, dito naman sa delta dA, slope between 2 points, so between 2 tangent line. So, dahil nga ito na yun, area lang naman siya, so copy na lang natin to. Play ko na dito. So, area lang yan. So, yun nga lang, yung ating area between dA. So, dito, yung aking dA ay nandito. Sabihin ko na nito yung aking x. Yan. So, ito ngayon, ang distance natin ngayon dito ay x. Yan. So, x to. Yan. So, ano ngayon itong ating magiging moment diagram dito? Sa point D. Dito. Yan. So, dahil nga ang makikita nyo lang naman na moment diagram dyan ay kay AY. So, same principle dun sa kanina, multiply nyo lang yung AY dun sa distance. So, dahil ngayon ni X, so 40 multiplied by X. So, yan ay 40X. Yan. Centroid niyan, 2/3 na yun kasi nga nasa tip 2/3 ni X. So, pag nilagay natin dito, 1/3i times area. So, area lang naman ng rectangle. So, 1/2 na triangle. 1/2 times base na X. Ang ating height ay 40X. Ang ating distance ay 2/3 by X. So, yun ay equal sa makakancel lang yung makakancel lang dito yung makakancel dito. So, makakancel lang yung 2. So, mangyayari ay 40/3 at 20. Tama ba? 4x area. Ba't pala may centroid? Wala pala tayo ng centroid dito. So, wala tayong centroid kasi slope lang. 40 divided by 2 pala. 40x squared. Pag slope, pag hinahanap yung slope between 2 points, so between 2 tangent line, wala yung centroid. Meron lang na centroid ay yung vertical deviation at between 2 points. So, ang unit natin dito ay kilonewton lang. Kilonewton lang yung unit natin yan. So, substituting itong equation, sabihin natin ito equation 2. Equation 3. Equation 3. Ayan. Substitute natin yung equation 3. Ayon to so, equation 1. So, ito yung equation 1 natin So, pati rin pala itong equation So, simplify ko na lang muna. Naka-tangency A over 15 pala ito. Sabihin ko ito equation siguro mo naman ito, substitute. So, substitute muna siguro equation 1, equation 2 to 1.2. Labas. Lipat nyo lang ito dito. Palabas ay 20,000 over 15 pi. So, yan. So, 4,000
4,000 over EI. Sabihin natin ito equation. Equation 4. So, substitute equation 4 and A. So, done to. So, 4,000 over EI equal sa EI natin. Ito, 40 x squared. So, pag yung x nyo dyan ay greater than 10, mali yung ating mali itong ating delta DA. Dapat yung delta DA dapat nandun sa BC. Pero pag less than 10, sa greater than 0, so tama yung ating assumption. Yung ating x, deflection ay located in AB. 40,000 divided by 40 square root. $40,000 nga ba to? Or ano? Sige, Sir, Joseph. Kung sa theta dA po, hindi po ba yun ay 20x squared lang? One half. Kasi hindi ko na-divide siya to. So, ito by 20. So, yun ay ilan ngayon to? 4,000 mas malaki naman. So, 20,000 ba itong itong TCA natin? O 2,000 lang? Akala ito 20,000 po, sir. 1,000. Sige, Joy. Sir, yung 2,000, ay yung 4,000 over AI po ay 4,000 over 3 po ata. Ayun, nalimutan ko ngayon 3 kanina. So, 4,000 over 3. Yan. So, nalimutan ko itong over 3. Yan. So, 4,000 over 3. Yan. Over AI. So, ilan na ngayon itong X natin? Nakuha nyo na 8.16. So, Yes po. So, 8.16. So, pag 8.16 ay greater than, so pag yan ay greater than 10, so, ibig sabihin yan, tama yung ating assumption na yung ating maximum deflection ay located sa between A and B. Yan. So, pag na-determine nyo na yan, hindi naman ito kasi hinahanap sa problem. Ang hinahanap yung maximum deflection. So, nahanap lang natin sa ngayon ay yung location pa lang. So, alam natin yung maximum deflection. Kung balik ulit tayo sa diagram, doon sa elastic curve natin. Iba ito yung zero slope, yung blue. Yan. Tapos ito yung maximum deflection, itong Ymax. Yan. So, kung gagamit ako ng area method, so at point A, kung mapapansin nyo, tangent, kukunin ko yung vertical deviation at point A, tsaka dun sa zero slope. Ito. So, kukunin ko to. Yan, yung ating vertical deviation dito. Kasi itong vertical deviation na to, iba itong green na tong solid, equal lang din dito sa Ymax. Yan. So, sabihin natin tangent, vertical deviation at point. So, dahil nga yung displacement natin dyan ay naki-A. So, A, with respect dun sa tangent line or slope ni D, na ito yon. So, kaya slope ni D,
Yan. Equal lang din yan dun sa Y max. Alam naman natin yung formula nito, ang tangent dA. So, kupain ko lang ito So, equal lang din yan sa 1 over AI. Area between 2 points na AD. Yan yun ang palaya ng centroid. Respect dun sa numerator ng natin since nasa A. So, yan. So, ngayon, kung mapansin nyo, di ba yung slope, area lang din ni DA or area ni AD. Equal lang naman din yun. At pag break nyo, equal lang din yan. Ito lang din yung area niya. Yan. So, ito lang din yun. Ang nadagdag lang yung centroid na XA. So, kung babalikan natin dito, yung centroid nito from A ay ito. So, from X, ito yan. So, yan ay 2 over 3. 2 over 3X. So, dahil nga yung X natin, given na, pay na lang natin. So, substitute natin yung value. So, Y max equal lang pala sa 1 over EI. So, yung area natin dyan, so, kupain ko na to. Ito naman yung area eh. Palitan ko lang yung value ng X. So, yan ay 8.16. Yan, 8.16. Ang wala lang dito yung centroid. From point A. So, 2 over 3x nga. So, dadagdag lang natin ng 2 over 3. 8.16. Labas dyan ay kilonewton meter cube. So, dahil nga yung EI dito ay given, so, substitute natin. So, ilan to lahat? Itong para ma-compute natin. Natin sa EI. So, para hindi kayo malito. Yan. Nandito yung EI, nandito yung sa kabila. So, yan ay 0.5 times 16 times 16. Palabas ay 7244.51. So, kilonewton meter cube. Yung ating denominator E. Yung E dito, 200 gigapascal. So, alam natin, ang gigapascal, equal lang yan sa 200 times 10 cube megapascal. So, yung megapascal, equal lang din yan sa Newton per mm square. Multiply nyo ng I. So, yung I daw dito ay 700 times 10 to the 6. mm to the 4. So, cancel muna tayo ng unit. Yung cube dito So, dito sa denominator natin, makakancel yung mm. So, matitira dito ay squared na lang. Yan. Then, yung Newton natin, since ito nakakilonewton, so, convert natin sa Newton mm lahat. So, para ma-convert natin. Yan. So, alam natin yung 1K nasa 1,000. And yung ating meter cube equal lang din sa 1,000 cube mm. So, pwede tayo mag-cancel. So, dito, yung aking K, mawawala na dito. Makakancel na. So, matitira na lang dito yung Newton. So,
So dahil nga may newton sa denominator at sa numerator, makakancel lang din to. Ayan. Then dito naman yung meter cube, cancel na. Makakancel to. So dahil nga meron tayong mm square sa denominator, mm cube sa numerator, makakancel yung isa. So mawawala na to, matitira kayong isa. So magiging unit ngayon dito ay yung y max natin walang pala sa mm. So kung natin lahat, so times 1,000 divided by 200 times 10 to the cube, times 10 to the 3 divided by 700 times 10 to the 6. So 51.75 mm. Kung naging positive, yung ating geometrical shapes na assumption, tama, na downward talaga yan. Ayan. So ito yung answer. Ito yung maximum deflection. Na located siya sa 8.16 meter from point A. Ayan. So kahit yan ay, kung dito ang given concentrated load, so kahit yan ay distributed load na triangle or uniformly distributed load, so mangyayari pa ganoon, magbabago lang yung area. Yung area ng inyong moment diagram. Pero yung concept o yung solutions, yung pattern ng solutions, ganoon pa rin. So dito lang yung mababago. So parang instead na concentrated, magkakaroon kayo ng isa pang area sa moment diagram by parts. So may questions kayo dito? So madali pa, no? 3 bonus na yan pagka kasi wala pa tayo sa statically indeterminate kaya medyo pa lang. So kung wala kayo questions, so understand ko na medyo may idea na kayo sa and since last week naman naturo ko rin naman to. So continuous lang natin. Siguro tong example 8.7 natin, paggawa ko na lang to as sheet work. Since this week midterms, hindi ako magbibigay ng PSET. So ipa-sheet work ko na lang to. So yung mga wala kanina, so check ko na rin kung magsasubmit kayo para tingnan ko kung present yung iba. Yung mga wala. Sheet work ko na lang tong example 8.7, then i-submit nyo na lang dito sa sa Google Classroom. Maglalagay ako ng assignment siguro dito, tapos within the day, diba hanggang 1 PM tayo. So hanggang 1 PM. So okay lang sa inyo? Siguro habang nagbe-break kayo, pwede nyo lang gawin. Nagawa lang ako ngayon nung submit sa Google Classroom. Sa Classroom. Number 1. May upload nyo ba dito sa sa ginawa kong pa-check nga doon sa Google Classroom, may upload nyo dito yung nag-take kayo ng picturean nyo yung inyong sheet work, may upload nyo dito.
Nilagay ko kasi questions hindi assignment. Kung makapag-upload ba kayo dito? Poster. Nakasulat po ay type your answer. Hindi kayo makakapag-upload? Parang hindi po, sir. Pag-answer. So, delete ko na lang to. Doon na lang sa, sa assignment. Sige, Rosaan. Good afternoon po, sir. Baka po hindi po ako agad makapagpasa since may adjustment po ako ng braces ko ng 12 po. Merong ano? Adjustment po ng braces. Braces ako. Sige. Schedule ko po. Oo. So, gawin ko na lang assignment. So, makapag-break din kayo lunch. Yan. Pa-check nga na yung ginawa kong sa Google Classroom kung okay na. So, itong nakikita nyo yung example 8.7. So, yan yung set work natin. So, medyo naman dyan. Nakalagay yung hanggang 1 p.m. So, yung sino yung mga wala kanina? Kindly sanahan. So, wag nyo munang i-close Huwag nyo munang i-off. Lang. Si Marasigan. Close na Marasigan. Si Roma Santa. Florendo. Kay Roma Santa, pwede yung paano na. Si Florendo. So, okay na. Si Leonin. Halo. So, okay na naman lahat. Na-consider ko na. Okay na, Pagkaliwagan, Perez, tsaka Cabello. So, i-screenshot nyo na siguro to. Itong 8.7 para i-stop sharing ko. So, ang hinahanap dito, yung maximum deflection between sa span ng AB saka yung point C. So, parang lang to, pinagsama yung yung sample problem sa 1 and 2 tsaka 3. So, may questions pa kayo? Na-screenshot nyo na to? Ito ang example 8.7 natin. Stop sharing ko na. So, stop sharing ko na. So, yung answer, yung seat work nyo, pa-upload na lang na within 1 p.m. dun sa nilagay kong Google Classroom. So, siguro kahit any papers lang naman.
I-take na lang na kayong pictures tapos i-upload nyo na lang doon. So since nakapag-attendance na rin naman ako, hintayin ko na lang yung inyong yung inyong sheet work. So for now, itong mga teams natin, pwede ko na siguro to i-close. Kung wala naman kayo questions. May questions pa ba kayo? Yung sa midterm. Siguro yung midterm tomorrow na lang. Pag-usapan natin. So yung midterm ay yung schedule nyo 3:20 to 5:20 ng Saturday. So kung wala kayo question, so hintayin ko na lang muna yung inyong sheet work sa Google Classroom. Then for the meantime, itong MS Team, log out ko na muna or i-sign out ko na. So yung midterm natin, tomorrow ko na i-discuss. Thank you, student. Thank you na muna, students, since para makapag-lunch na rin kayo habang gumagawa ng sheet work. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Yung sheet work. Group collaboration yan, sheet work.